Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Tayo ay manalangin. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, wala kang katulad at ang iyong katapatan ay walang hanggan. At ang iyong dakilang pag-ibig ay walang katapusan. Kahit sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa pagsisiwalat ng iyong Espiritu, matuto ang bawat isa. Sa iyo ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At ang nais kong ihatid sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito, let grace and blessings flow. Ipahintulot mo na ang biyaya at ang mga pagpapala ay umagos sa iyo. Let grace and blessings flow. At upang maranasan ng lahat ang agos at daloy ng grasya at mga pagpapala, kailangang merong katotohanan tayong ilagay sa ating puso at sa ating isipan. Sa Revelation 4:11, kailangang maunawa natin ang layunin ng pagkalikha sa atin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. At dito po ay napakaliwanag ng intensyon ng Diyos, ng layunin ng Diyos sa pagkalikha sa iyo at sa akin at sa lahat ng nilikha. Linikha ito para sa kanyang kasiyahan. It's for His pleasure. Kaya kailangang ating ilagay sa ating puso at isipan ang katotohanan ito na ikaw, ako, tayong lahat ay para sa kanyang kasiyahan. Sa John 1 verse 4, ito naman ay ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. In Him was life, and the life was the light of men. Dito po ay ipinakita na kay Hesukristo ay naroon ang buhay. At yung buhay na yon ang ilaw para sa lahat ng tao. Subalit, ang sabi sa verse 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Si Jesucristo ay dumating sa daigdig at ang daigdig na kanyang ginawa ay hindi siya kinilala. Yun po yung masaklap at malungkot na katotohanan. Walang kumilala sa kanya nung siya ay dumating. Kaya't kailangan ito ay maialis. Ang tawag dito ay kamangmangan. Kapag hindi kilala ng isang tao ang Panginoong Hesukristo, ang taong yun ay mangmang at walang kaalaman. At ang paraan para magkaroon ng kaalaman ay ang pagtuturo. Sapagkat napakahalaga na ating maunawaang mabuti kung ano ang grasya at kung ano ang mga pagpapala at bakit ito aagos. At dito sa katotohanan ito, na tayo ay linikha para sa kanyang kasiyahan, at upang ito ay ating maisakatuparan at maisagawa, kailangang
kilalanin natin ang Panginoong Hesukristo. Unang katotohanan tungkol sa pagkilala sa Panginoong Hesukristo, sa Kanya tayo ay may buhay na walang hanggan. At ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, ito ay walang katapusang buhay ng pagkilala sa Diyos, Ama at Anak. Pangalawa, ang buhay na walang hanggan ay buhay na walang katapusang pakikipag-ibigan sa Diyos Ama at sa Diyos Anak sa pagkilos ng banal na Espiritu. At dapat din nating malaman ang mahalagang katotohanan na ang buhay ay sa pamamagitan lamang ng pananalig. At ang pananalig ay iuugnay lamang natin ay sa kapahayagan. So life must be lived only by faith, and faith is connected with the revelation that we shall receive daily. Kaya't ang ating pag-unlad, ang ating pagtibay at ang ating pagtatag sa buhay ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng kapahayagan. Kailangang nasa atin ang spirit of wisdom and revelation. Sapagkat dito sa spirit of wisdom and revelation, mauunawaan ng isang tao ang halaga ng paniniwala sa Ama at sa Anak. Kaya't kailangan ng isang tao ay una, tanggapin niya si Hesukristo ang kanyang sariling tagapagligtas. At kapag natanggap na niya si Hesukristo na kanyang tagapagligtas, kailangan siya ay tumanggap din ng banal na Espiritu. At kapag natanggap na ng isang tao ang banal na Espiritu, siya ay makikipagkaisa at makikipagmabutihan sa banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu lamang ang may kakayahan na maialay natin sa Ama ang tunay na pagsamba. Ang banal na Espiritu lamang ang magsisiwalat ng kasulatan, sapagkat ang kasulatan ay hindi pwedeng maunawaan sa pamamagitan ng isipan ng tao lamang. Kaya't meron tayong gagawin matapos na ating isuko ang ating buhay at tanggapin sa Hesukristo ang ating personal na tagapagligtas. At hiningi natin ang pagbaba at pagpuspos sa atin ng banal na Espiritu. Kaya't meron tayong gagawin. Kailangan na makapagtayo tayo ng isang espiritual na bahay para sa proteksyon natin sa ating kapaligiran. At ang paraan ng pagtatayo, dahil nga tayo ay na kay Kristo na at ang banal na Espiritu ay nasa atin, magkakaroon tayo ng sigla. Magkakaroon tayo ng atraksyon sa salita ng Diyos. Kaya't ang sabi ng Mateo 7:24 o Matthew 7:24, napakaliwanag doon na ito ay ating mapagkukunan ng katotohanan tungkol sa pagtatayo natin ng sarili nating bahay. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Kaya kung titingnan po natin, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, at ito ay ang mga aralin na itinuro ng Panginoong Hesukristo, at kapag ito ay ating pinakinggan at narinig at ating isinagawa, katulad tayo ng isang matalinong tao na nagtatayo ng bahay na nasa ibabaw ng batong buhay. Yun pong rock ay batong buhay. Na ibig sabihin, ito ay matibay at ito ay matatag. At yun ang pinakamainam na pundasyon na dapat pagtayuan ng bahay. At itong bahay na ito ay spiritual na bahay, na kung saan tayo ay magiging protektado sa lahat ng anumang uri ng kasamaan at elemento ng kasamaan. Kaya't kapag tayo ay nasa ganitong bahay, tayo po ay magiging laging protektado. At dahil tayo po ay nasa ibabaw ng lupa,
marami po tayong pangangailangan. At kung isa-isahin natin ang pangangailangan, kailangan ng tao ang kakanin sa araw-araw. Kailangan ng tao ang damit na isusuot sa araw-araw. At iba-iba ang uri ng damit. Pag tag-ulan ay iba ang damit na isusuot at pag tag-ginaw iba rin at pag tag-araw o tag-init iba rin ang damit na isusuot. At ang pagkain at ang damit o maging ang inumin ay nangangailangan ng pera. At hindi natin maiiwasan na tayo ay mangailangan ng pera dahil ang salapi ang siyang gamit para sa pagbibilihan. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain yung ating pangangailangan. Sapagkat kung tayo ay magugutom, ang tao ay baka mawala sa katinuan. Ang taong gutom ay nawawala sa matinong pag-iisip. At kung ang tao naman ay laging hubad, siya ay maaaring magkasakit ng pneumonia o kaya ay magkasakit sa baga. At kung ang tao naman ay kulang sa inumin, baka siya ay ma-dehydrate. At ang dehydration ay nangangahulugan na mawawalan siya ng balance sa alat. Kaya ito ay alam lahat ng Ama sa Langit na kailangan natin ng lahat ng ito. At kung tayo magtitiwala at maniniwala na alam ng Ama at napakabuti ng Ama at lahat ng mabuting bagay ibibigay sa atin kung tayo ay hihingi sa Kanya. Kaya't kailangang magsanay tayo at maging lifestyle and life habit ang ating pakikisama sa Diyos. Purihin ng Panginoon, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. Hangad po namin na kayo ay maging patuloy na mapagpala ng palatuntunang ito at maraming maabot at maligtas at makaranas ng biyaya ng ating Panginoon. At para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng mga partners, covenant partners, faith partners, at financial supporters para maipalaganap ang mabuting balita. Marami pa po tayong dapat maabot, 7,107 islands all over the Philippines and neighboring countries sa Asia. We need a tremendous financial effort para po sa continuity ng gospel, ang salita ng ating Panginoon. At para po sa inyong mga kaloob na ibibigay for 1,000 pesos, padadalhan po namin kayo ng isang relos na ito ng Great Day to Live para kayo ay alalahanan na ang bawat oras ay mahalaga, ang bawat oras, libo-libo ang namamatay at kailangang makarinig ng mabuting balita. Kaya sa inyo pong ipapadalang 1,000 pesos, papadalhan po namin kayo ng relos na ito, door to door, right at the very doorstep ng inyong tahanan. Just deposit 1,000 pesos sa mga details na nakikita nyo sa screen and we will send you this watch right in front of your doorstep. Salamat sa inyong pagtugon. Together, we are partners, we are co-laborers, and let us reach out the lost for Jesus and let Jesus be known that He is the way, the truth, and the life. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? A lifestyle and life habit of daily fellowship with God. Huwag po natin itong aalisin sapagkat napakahalaga po ng fellowshipping with God. Dahil doon po sa fellowship, doon pong pag-uusap ay napakahalaga. Sa fellowship ay napakahalaga po ng komunyon. Ang ibig sabihin ay nagkakaisa sa pinag-uusapan at nagkakaisa sa isipan
at nagkakaisa sa mithiin. Kaya napakahalaga, ikaw at ako'y nilikha para sa Diyos, sa kasiyahan ng Diyos. At ikaw din at ako ay kailangang kilalanin natin ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya't kailangang magsanay tayo na tuklasin ang hangarin ng Diyos. At makikita natin na yun ang cycle ng giving at giving, cycle of giving and giving. So ang Diyos ang unang nagbigay ng lahat. At ang ating dapat na maging pagtutularan ay ang Diyos dahil ibinigay sa atin ang lahat, kaya kailangan magbigay tayo sa Kanya ng pasasalamat at papuri. So He gave, then we have to give. So He gave everything, so we give Him thanks and praise. At kung titingnan po natin, ito po ay spiritual. Dahil ang spiritual na mga pagpapala ibinigay sa ating lahat sa mga kalangitan. Kaya ang gagawin natin ay magpasalamat, magpuri. Ngunit ating unawain na hindi tayo spiritual lamang. Tayo ay may katawan. Kaya sa pagitan ng espiritu natin at katawan ay ang ating isipan. At kung ating unawain, ang ating isipan ay tumutukoy sa mga bagay na espiritual kapag ito ay nakatuon ay sa espiritual. At ang ating isipan din, kapag tayo nagugutom, ay nakatuon sa pangangailangan ng ating katawan. Kaya't kung atin pong unawain, tayo ay nasa pagitan ng espiritu at ng pisikal. Kaya't yung kaluluwa ay kailangang malusog. Dahil pag ang kaluluwa o ang isip ay nakatuon lamang sa espiritual, mapapabayaan niya ang pisikal. At pag ang kaluluwa naman ay nakatuon lamang ay sa pisikal, mapapabayaan niya ang espiritual. So ang kapabayaan sa alinmang bahagi ng espiritual at ng pisikal ay hindi mabuti. Pag too physical, makakalimutan ng Diyos. Pag too spiritual, makakalimutan ng pangangailangan ng katawan. Kaya't kailangang lumakad tayo sa balansyadong pamumuhay. At ano ang balansyadong pamumuhay? Atin pong unawain na ikaw at ako ay nasa ibabaw ng lupa, linikha ng Diyos para sa Kanya. At kapag ating pinag-interesan at itinuon natin ang ating pag-ibig sa Kanya, bibigyan niya tayo ng karunungan kung paano ang ating katawan ay Kanyang mapagpapala. Kaya kung titingnan natin sa Matthew 7:11, ito po yung para sa physical. If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him. Kaya kung atin pong unawain, because all the spiritual blessings has been given to us in the heavenly places, pero dun po sa physical, we are wanting. Sa physical po, marami tayong kailangan araw-araw. At laging tandaan natin, ang halimbawang ginamit ng Panginoon ay ang ating magulang, ang ating tatay at ang ating nanay, sapagkat yung mga magulang sa kanilang mga anak, napakabuti nila. At ang mga magulang ay hindi papantay sa kabutihan ng Diyos Ama. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, kung ang inyong mga magulang na masama ay ibinibigay sa kaniyang mga anak ang mabubuting kaloob, eh di lalo na ang Ama sa langit. So pansinin po natin, if you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things? Good gifts, mabubuting mga regalo. Pero ang ibibigay ng Ama, give good things, mabubuting mga bagay. To them that ask Him. May pagkakaiba po ang gifts at ang things. So good gifts and good things. At kung atin pong unawain, lahat ng kailangan natin ay maibibigay sa atin ng Diyos sa pangangailangang pisikal.
Ulitin ko muli, bilang si Kristo'y ating Panginoon, nasa atin na ang lahat ng espiritual na pagpapala. Kaya tayo magpupuri at magpapasalamat dahil doon sa mga espiritual na pagpapalang yun. Pero sa physical, ulitin ko muli ang sinabi ko kanina, we are wanting. Marami tayong kailangan sa physical. Kaya kung atin pong unawain sa Ephesians 1:3 para ipakita ko po sa inyo ang katotohanan ng we are blessed. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kaya kung atin pong papansinin, ito pong espiritual na mga pagpapalay nasa atin ng lahat. Nasa atin na pong lahat. At itong mga espiritual na pagpapalang ito na nasa lahat ng mga kalangitang lugar, kay Kristo ay nasa atin ng lahat. Subalit nais kong ipaunawang muli na ang ating kaluluwa ay nasa gitna ng ating espiritu at ng ating pisikal na katawan. Kaya't ano ang ating gagawin? Katulad ng sinabi ko rin kanina, na tayo magtatayo ng sarili nating bahay at ito ay bahay na magsisilbing proteksyon sa ating buong pagkatao para hindi tayo malapitan ng masama at para hindi tayo malapatan ng kasamaan. At ang isang napakahalagang katotohanang tampok na dapat pahalagahan natin, nung tuksuhin ang Panginoon ni Satanas tungkol sa panahon ng kanyang pagkagutom after 40 days, without food and without water. Tinukso si Jesus ng diablong si Satanas. If you are God, then make this stone bread. At sabi ng Panginoon, it is written that man shall not live on bread alone. So atin pong unawain, not on bread alone. At maging sa panahon po sa ilang. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, kusa ko kayong inilagay sa pagkagutom upang turuan kayo na ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang o sa pagkain lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Not on bread alone, but by the Word of God. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan how we shall partake the bread from heaven and how shall we partake the bread for our physical body. Sa Hebrews 4:12, for the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya kapag ang salita po ng Diyos ay ating pinakinggan, kapag ang salita po ng Diyos ay ating binasa, kapag ang salita ng Diyos ay ating kinabisa, kapag ang salita ng Diyos ay ating isinaulo, binulay, ang tatamaan ng buhay, makapangyarihan at matalim na animoy tabak na magkabilay talim na salita ng Diyos, ito'y maglalagos sa pinaghiwalayan ng espiritu at ng kaluluwa. Yun pong joints and marrow, tumutukoy po yun sa physical. Sapagkat yung joints po ay kasukasuan at yun po sa mga buto. At yun pong marrow ay utak sa buto. Kaya kung titingnan po natin, ang katawan ay tumatayo dahil sa buto. Kaya ang physical kong katawan, ako'y nakatayo dahil malusog ang aking buto. At malusog ang aking kasukasuan. Tama ang mga joints. Tama ang mga bagay na nagpuprotekta sa mga buto sa aking joints.
At kaya tama dahil malusog ang aking bone marrow. So yung bone marrow, kapag yun po'y malusog, malakas ang ating buto. At tayo makatatayo ng makisig. At kung atin pong unawain, kapag ikaw po ay makisig tumayo, ito po ay larawan ng tibay. Subalit ang tunay na tibay ay makikita sa ating kalusugan at tibay sa espiritu. Kaya ang kailangan para sa kalusugan ng pisikal at kalusugan ng espiritual ay ang salita ng Diyos. At ang magdadala ng kalusugan sa ating espiritual at sa ating pisikal ay ang ating kaluluwa. So the dispenser of the word, the giver of the word is our soul to our spiritual being and to our physical being. Kaya nga po, kung atin pong unawain, kailangan magsanay ka, katulad ng Diyos, kailangang makagaya tayo ng Diyos. Ang Diyos, ibinigay niya ang lahat ng ating kailangan at ibibigay ang pisikal na ating kakailanganin. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sa inyong kakanin, at huwag din kayong mag-alala sa inyong inumin, at huwag din kayong mag-alala sa inyong dadamitin. Dahil alam ng Ama sa langit na ito ay kailangan ninyo at ito ay Kanyang ibibigay. Kaya't kailangan alisin muna natin ang pag-aalala. We have to live one day at a time. Because in the morrow, it has its own evil. Kaya hindi tayo mag-iisip muna ng bukas. Atin munang isipin na yan ngayon, dahil pag nagtagumpay tayo ngayon, iba na namang isipin sa bukas. Kaya tayo magsanay to live one day at a time. Nang sa gayon, hindi mapagod ang ating isipan. Kapag ang isipan ang napagod, malaki ang problema. Pagkatawan ang napagod, itulog mo lang yan, busugin mo lang yan, tapos na ang pagod. Pero kapag ang isipan, hindi ka patutulugin ng pagod na isipan. Kaya napakahalaga po. God gave us everything. When we receive Jesus, we have everything because in Jesus we are co-heir with Jesus. And in Jesus, we are the inheritance of God. And God is our portion. Kaya hindi pwedeng hindi ka makatulad ng Diyos. Ang Diyos ay giving God at yung kanyang kalikasang yun, ang siyang makikita ng Diyos sa atin because like Him, we shall be a giver. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa